Good afternoon, Dropify! Ayan, welcome to our live stream this afternoon. Parang kailan lang, ano? Parang ang tagal nating huling nagkita-kita ulit. At eto na, nasa live stream na tayo ulit ni Dropify. And hopefully you are ready, guys, para matuto ngayong hapon. Dahil meron tayong in-invite na speaker, na guest natin, kasama ngayong hapon. Para turuan tayo or tulungan tayo kung paano ba nating mas mapapaganda, ano ba yung mga importance na pwede nating gawin kung tayo ay magsisimula ng ating mga online selling platform, magbebenta tayo online, ano ba yung mga first things na kailangan nating gawin. Kasi usually yan yung mga nasa skip na part. Kasi pagka tayo ay gusto nating magbenta, normally ang tingin agad natin, paano ko ba maibabalik yung nilabas kong kapital? No? So, hindi tungkol sa sales ang pag-uusapan natin this afternoon, pero doon sa initial part pa lang, ng pagse-set up ng ating store. Yun ang pag-uusapan natin this afternoon. And hopefully, handa na kayo matuto ngayong hapon. Pero bago dyan, ano, babati muna tayo sa ating mga viewers. No? So, hello! Ang unang commenter natin, si Miss Grace Arteta. Ayan, blessed afternoon, sabi ni Miss Grace. Same to you, ma'am. Diba? I hope you are having a good afternoon. Kung kayo po ay nagkakape, hopefully nakapagkape na kayo. Kung kayo may tinapay dyan, isawsaw nyo sa kape, di ba? Ann Pagobo, yan, good afternoon, Miss Ann. May mga tanong na dito, no? Si Grace Arteta, si Ma'am Grace, nagtatanong siya kung pwede daw ba siya mag-join ng webinar. Mamayang gabi, message lang po kayo sa Facebook page natin. Meron tayong customer service dyan. I-assist nila kayo kung paano kayo makakapag-register. Ang registration for the webinar mamayang 7 p.m. will close at exactly 5 p.m. So you still have ample time to register mamaya sa ating webinar. Ayan, sabi dito, I want to join. Watch the interview of Sir Michael with Best Finds TV. I think I like this dropshipping ideas of business. Ayan, Ma'am Ces Mendez. Yes, manood ka rin ngayon. No? Huwag ka nga alis dito sa ating live stream dahil marami ka rin matututunan since ikaw ay interested to get to know more about e-commerce, how e-commerce works, paano ba ang online selling, paano ang dropshipping. Please stay tuned sa ating live stream at marami tayong pag-uusapan this afternoon. Dahil, again, meron tayong guest na expert pagdating sa field na ating pag-uusapan ngayong hapon. So again, siguro bigyan ko lang kayo ng konting update. Ano na ba nangyayari kay Dropify? No? So the last few months, galing kaming Cebu. Meron kaming isang, siguro kilala nyo naman yung dropshipper natin na from Cebu, no, na napakasipag sumagot sa ating exclusive group chat ng mga subscribers. We had the privilege of featuring his story. Para mas makilala nyo pa siya, mas maintindihan ninyo kung paano yung naging journey niya sa kanyang dropshipping story. No? So, galing din kami a few weeks na ba yun? Last week. Sa Baguio, meron ulit kaming feature na isang story ng isang doktora naman. Isipin nyo, no? Isang doktora na, no? Isa na siyang, established pagdating sa kanyang profession. Pero she still managed to look for ways, no, na to add additional income para sa kanya, additional stream of income, at nagawa pa niyang mag-dropship. At ang maganda pa doon, hindi lang niya nagawang mag-dropship, she is also one of the successful dropshippers and doing well pagdating sa ganitong klaseng negosyo. So sabi nga, kung kaya ng isang doktora, mas kaya mo. Diba? Kung ikaw ay nanonood, mayroon kang extra time, ikaw ay empleyado, you can also do dropshipping. So walang magiging problema dyan. Ang tanong nga lang, do you have what it takes? Or kaya mo ba? Diba? Kaya mo ba itong gawin? Kaya mo ba bigyan ng oras? Once na meron ka niyan, mabibigyan mo ng oras, pwedeng-pwede kang maging successful dito sa ganitong klaseng negosyo. Pero, ang tanong, paano nga ba to? Paano nga ba ang dropshipping? Paano nga ba ang e-commerce? Ano ba ang e-commerce? Yan ang i-discuss natin ngayong hapon. So, handa na ba kayo? So, I hope handa na kayong lahat, ano?
bago tayo magsimula. So, I have the privilege to introduce to you our special guest for this afternoon. Kasi syempre may kodigo ako, babasahin ko, no? Hindi ko naman memorize ang aking mga sasabihin lahat. Okay, so ang guest natin for this afternoon is a graduate of BSBA, major in marketing management sa PUP Santa Mesa. I believe that's the main branch. Tama ba ako? Main branch, yeah. Okay, he is also into digital marketing for 12 years. 12 years na po siyang digital marketer. He also worked in a corporate setting for 9 years, and now sabi niya, I want to have my time freedom. Ayan. So, he also founded his own company, Arch Castle Media. So, itong company niya has been running for 3 years now. And this is also, yung company nito is also doing digital marketing. So let me introduce to you our guest for this afternoon, Mr. Raymond Christopher Castillo, or tawagin na lang natin siyang Toff Castillo. Toff! Hi! Ayan! Magandang araw sa inyo lahat, mga ka-Dropify. Ayan, napakagandang studio. Ayan. At isang karangalan sa akin na makasama ang pinakagwapo niyong host. Oy! Dapat ganon. Ay, hindi, paano lang tayo? Polite lang. Polite lang. Peace lang. Ayan, so welcome dito sa Salamat. aming office, and hopefully, hindi naman tayo kinakabahan, no? Hindi naman. Hindi naman. Kayang-kaya natin to. Kayang-kaya natin to, no? Yeah. Ang dami nag-aabang kasi sa atin. Tawag nito, Talk, madami kasi sa ating interested magkaroon ng isang negosyo, specifically online business, pero nahihirapan sila where to start. Okay. So, yun yung mga pag-uusapan natin ngayong hapon. So, ngayon, ako si Mike Talks. Dapat mic test. Mic test. Oh, sige. Let me start by doing mic test. Ayan. Okay. Tof, bago tayo sa ating mga deep dive natin sa topic for today, why don't you give our audience a few background of yourself? Saan ka ba? Siyempre, nilabas ka sa ng iyong mother. Pero ano ba ang iyong pinanggalingan? Ibig sabihin, ano ba ang background mo? Ganyan. Bakit ka napunta sa digital marketing or e-commerce? Ayun, so, well, actually, enough na nga yung background na binigay ni Sir Mike kanina. But, yun ngayon, medyo I'm into into business and into marketing. So, by accident lang talaga na napunta ako sa digital marketing. Kasi when I started working in corporate, talagang at first kasi nasa retail and brand management lang ako. Pero nung nakita namin yung market shift na traditional to digital, so nakita namin na there's really a need for it. Kaya doon ko binigay yung specialty ko na napupunta ako sa ganitong niche for me to further enhance my skills para mas marami pa tayong matulungan din na clients and customers din. Then, I've been doing digital marketing for several years. Then, after that, then I left corporate and I started my own agency to further help yung mga clients natin. Not just locally, but also abroad. Okay. I'm just curious, Tof. Bakit ka nag-transition from being employed? Maganda naman ang employment, di ba? You have financial stability. True. Pero, what urged you to start your own company or gawin itong bago yung agency na meron ka ngayon? Ayun, also bali kasi super nag-iba talaga yung yung market shift, no, na going to digital. And alam naman natin kapag ang work mo or yung business mo na may kinalaman sa digital, like for example sa Dropify, you can actually work anywhere you want. Diba? So as long as there's actually a presence of internet. So ngayon kasi, ang pangarap ko kasi, mas gusto ko i-embrace yung time freedom ko. Kasi kapag meron ka time freedom, mas madali mong natutupad yung pangarap mo. Mas nakapagbibigay ka ng quality time sa loved ones mo, sa friends mo, and also doing other ministries of your life. At isa sa pinakamagandang bagay na pwede rin mong gawin is to reach out other people as well. Tulungan mo rin silang maging mabuti. Ayan. Narinig ko kay Top, ministry. Ayan. O, saan, ano ka ba, anong ministry mo ngayon? Ayun. So, yan. Aside, well, actually, yung service mo for the family, it's also a ministry din. Diba? Yung work mo is also a ministry. But, aside doon sa time ko with my family, my responsibility for my family, and also managing my own business,
which into digital marketing. During my pastime din kasi, yearly actually, I actually organize a mission activity. Like, we go to far-flung places, pupunta kami sa mga bundok, we reach out people, we help them by giving them mga basic necessities, mga ganyan, like food, medicine, and all. Yeah. And having a fellowship with them. Kasi importante rin kasi na hindi lang tayo sa city lang nag-i-enjoy sa buhay natin. Maganda rin na we pause for a while and then we go to far-flung places na hindi masyado naabot ng mga taga-syudad, no? At maramdaman ulit nila na ay nakakaalala sa amin kahit nasa bundok kami. Yan, napakaganda, no? May mission Sharing talaga. joy. Oh, Sharing joy. grabe. So, Habang buhay pa tayo. background pa lang po yan ni Toph, no? Wala pa tayo mismo doon sa pag-uusapan natin. Pero alam na natin talaga na may mission itong si Toph na gusto niyang i-fulfill, no? Na alam natin, God-given mission. And salamat sa internet. Kasi kung walang internet, hindi ko magagawa itong ibang mga side projects na. Yeah. Actually, i-emphasize ko lang. Ang sarap lang din kasi ng actually yung ginagawa mo ngayon, which is meron kang sarili mong agency and you can do it anywhere you want. Exactly. Diba? So, OFW man yung mga clients mo or nasaan ka man, or ikaw mismo gusto mo magtrabaho sa probinsya, gusto mo pumunta ng ibang bansa, gusto mo magbakasyon, you can do your work there. Yun ang kagandahan ng you can do anything anywhere pagka sarili mo na hawak mo yung oras mo. Okay, so yan din yung advantage pag tayo ay nag-online selling or nasa e-commerce. Okay, speaking of e-commerce, can you share your thoughts to our audience sa iyong sariling pagkakaintindi? Ano ba ang e-commerce? Basically kasi ang e-commerce ay electronic, 'di ba, commerce. So you as a merchant or as a business owner, 'di ba, you promote and sell your goods or services through internet, through online. So so may mga different platform kasi yan where you can promote or sell your items, 'di ba? So, ayan. Like in the Philippines kasi, nako, talagang lalo nagbumang e-commerce nung nagdaang pandemic. Diba? Yes, correct. Na kailangan natin mag-stay sa bahay kasi syempre pag lumabas tayo, exposed tayo sa virus. So, praise God and thank you for the internet, no, na nagkaroon tayo ng capacity to buy our kumbaga basic necessities, no, sa some different platform like sa e-commerce. At dahil dyan, mas lalong nagkaroon popularity and demand talaga for e-commerce. Yeah. So, nag-boom talaga ang e-commerce nung nag-pandemic. Pero, based on my research, yes, nag-research tayo, guys, no? Early 2000 or even before 2000, basta nagkaroon na ng internet, meron naman ng ganito. Correct. Hindi lang siya prevalent or hindi lang masyado kilala. Oo. So, nag-boom siya, nag-grow siya, pero hindi tremendous yung growth. Unlike nung nag-pandemic talaga. Correct. As in, shoot up talaga. Parang gasolina. Oo. Di ba? Totoo yun, bro. At saka, yun, isa pa yun. And then also, support din ng mga payment channels. Mas nagbigay ng maraming options din sa mga customers kung paano babayaran yung mga items, di ba? So, aside from cash on delivery, meron din tayong buy now, pay later na mga scheme model na gano'n. So, mas madali talaga na sa customers natin na mag-avail ng item. So, walang reason kay customers na hindi bilhin yung item mo. Correct. Ang tanong, ikaw na lang as a merchant, anong gusto mong items ang ibenta online? Tama, no? So, mamili ka na. So, alam na natin na mayroong market talaga ang e-commerce. Ang tanong, are you doing something for you to have that market share? To gain that market share, di ba? So, speaking of that, since pinag-uusapan na rin natin a little advantage of e-commerce, pag-usapan na natin, ano ba talaga ang advantages ng e-commerce versus meron tayong brick and mortar store, ganyan. So, can you give some advantages? Baka makaisip din ako as you give some. So, ano ba yung mga naiisip mong advantage ng e-commerce? Alam mo, napakaganda ng tanong mo, bro, no? So, actually, marami din akong friends na into business, pero yun nga lang, traditional or nasa brick and mortar. Ang lagi nilang reklamo sa akin, ang taas sa OPEX. Monthly rentals. Ano OPEX? Operational expenses. So, bayad sa renta, sa tao, di ba? So, sa kuryente, tubig, and etc. So, with e-commerce kasi, technically kasi, wala akong physical warehouse or store. Yung store mo, when you put it online, technically, it's available 24/7. For as long as you have an internet. 24/7 availability. Yes, oo. And kung kailangan mo pa naman power, at first, hindi mo naman kailangan to hire more people eh. Kahit ikaw mismo lang, kahit by part-time mo lang muna gawin, kaya mo by yourself eh.
Oh, so yun yung isa, number one is 24/7 yung availability niya. Pangalawa, cost saving. Napakadali at napakamura magtayo ng isang business online. So yun, yun yung kadalasan na maganda sa isang merchant na magtatayo ng business online. At saka yun nga, very good, convenient na kahit nga nasang lugar ka pa, for as long as may internet ka, kayang-kaya mo i-run yung business mo. Yeah. So, just to add, no, kahit ikaw ay isang OFW, nasa Middle East ka, nasa Japan, Korea, Singapore, Australia, nasa South Pole ka ba, North Pole, pwede mong gawin ng online business, 'di ba? Yun naman ang maganda. You can do it anywhere, anytime. Totoo. 'Di ba? Mas meron ka lang internet. Malay nyo pa nagka-internet sa moon. Pwede na rin kayo magbento sa moon. Kaya naman, sa Mars. Sa Mars. Diba? O talagang gusto natin, gagawa natin ng paraan. So, ang ganda pala talaga ng e-commerce. Totoo yan. Ito wala ito sa natin, sa napag-usapan natin to. Pero, come to think of it, bakit kaya meron pa ding mga taong hindi nag-e-commerce? I think it boils down doon rin kasi sa purpose ng tao or sa character niya. Kasi may mga tao talagang kahit anong ipakita natin na benefit and advantage nung isang negosyo, meron pa rin talagang tawag nito, doubt sa kanila. O kung maging risk tolerance, hindi rin ganoon ka-high. Yeah. Oo. Kaya ang advice ko rin sa mga taong ganoon is if you want to try it, kumbaga make a way na panaglabas ka ng puhunan na kumbaga you're willing to lose it. Na kahit worst case scenario, mag-stop man or mawala, okay lang, hindi siya big deal for you. Pero may ito good news, kasi may mga ibang mga platform or e-commerce provider na hindi mo naman kailangan maglabas ng malaking halaga or minsan pa nga libre para makapag-start ka ng business mo. Yeah. Very good point, Ito another question sa'yo, Toph. Do you believe na if the companies or people na if they don't transition from their normal brick and mortar store or yung physical store, will they suffer big time if hindi sila nag-transition to e-commerce? Well, yung suffering kasi hindi nila talaga ma-feel yan like on a snap na. Of course, they will suffer kasi but in a long-term process. Kasi wala na talaga yung lifestyle ng tao ngayon into digital na. Pansinin mo lang sa ads. Diba? And even sa Philippines ngayon, parang isa tayo sa top countries na into digital talaga, into social media. So, yung mga advertisers, ang thinking nila, they would rather spend their advertising spend not on the TV or radio, but going to digital. Kasi, plus the fact na pag si advertiser nagbigay ng pera online, mas mura kasi. Correct. Ang paglagay ng placement doon. So, yun, as a business owner, di ba sinasabi sa business na kailangan maging innovative ka? Sumabay ka sa agos ng negosyo. Parang kaano lang yan di ba? Parang ng panahon nung siguro mga 1800s or 1900s na uso yung train. Oo. Dahil tapos eventually nauso yung car. So, syempre, di ba, ikaw din, as a business owner, you have to also be parang innovative din and to catch up with the market need, di ba? Hindi naman pwedeng hanggang ngayon yung mahal mo sa buhay sinusulatan mo pa rin. Correct. May Viber naman. Oo, snail mail, di ba? Gaano katagal na yan. Totoo. And parang kalesa din. Lang naman hanggang ngayon bibili ka pa rin ng kabayo para lang masabing may sakyan ka. Syempre, di ba? Meron tayong mga cars na pwedeng na pwedeng yung i-purchase din. So parang ganun din sa Bros sa digital, na kailangan talaga for us to scale up yung business natin, kailangan din talaga natin ng power ng internet. Yeah. So we have to adjust. Tama ba? Hindi pwedeng okay ka na dito. Hindi pwedeng kampante ka na kung ano yung meron ka, kung ano yung sales na meron ka. Okay, pwedeng okay ka naman physical, meron ka yung okay yung salesman sa physical store mo, pero why not try to transition some of it, ilipat mo naman sa online, tingnan mo naman yung power ng online. Kasi sabi nga natin, alam naman natin, lahat ngayon, digital na. Okay? So, hindi lang naman ako nagsasabi niyan, pati ang kasama ko dito. Sinasabi, digital is the new age na nga of selling. Correct. Diba? Siguro lang din, advice sa mga business owners, like, wag lang siguro palitan. Or, kung matibay naman yung physical store natin, dagdagan lang natin ng channel.
na point of sale, which is sa online. Okay. So parang ano lang din yan, dagdag ka ng additional cash flow. May cash flow ka dito sa physical store, edi why not try it additional cash flow online. Okay. So ito medyo advantages yung pinag-uusapan natin to. Pag-usapan naman natin, ano naman ang limitations Ayan. ng e-commerce. So syempre may advantages, meron din naman disadvantages ang e-commerce. Hindi naman lahat yan puro plus. May negative din dyan. In a way. Lahat, wala naman perfect eh. Parang sa relationship, no? Walang perfect. Walang perfect. Diba? Si Lord lang ang perfect. Yes. Yan lang. Pero sa relationship, wala. Kahit sa business, wala din. So, ano yung ibang mga limitations na pwede nating maisip or ma-share sa ating mga nanonood? So, siguro yung number one, yung common na nireklamo ng mga customer kasi yung lack of tangibility. Oo. Lalo na, di ba, sa mga damit, yan, ako, number one yan. Kasi syempre, di ba, yung masobrahan ka lang ng luwang ng damit, you feel uncomfortable na, di ba? So, yun yung isa sa dapat na madrasin natin if we will push for e-commerce. Kung paano natin mapafeel yung customer na kahit nakikita na lang nila by picture, makukuha pa rin natin yung trust nila na this is actually perfectly fit for your need. Yeah. So, yun yung isa sa common concern. Yeah, so very important din yung product knowledge natin sa mga pag nagbebenta na tayo kasi nga yung lack of tangibility, mahirap 'yan eh. Sa experience namin, for example, merong mga customers na bibili ng sapatos, size 7. Yung seller naman, na wala sa isip niyang tanungin, "Ma'am, flat-footed po ba kayo?" O yung iba, di ba, yung paa mataba. So, size 7, pero dapat pala plus 1 kasi medyo mataba pala yung paa. Hindi, nag-fit, pero tama yung order. So, kailangan medyo careful tayo dyan. Again, tangibility, isa sa yan sa mga limitations ng online selling. Ano pa yung ibang naiisip mo to? And of course, syempre, di ba, very important din yung sa delivery sa mga logistic partners. Kasi kadalasan, tayo kasi, lalo na tayong mga modern people, gusto natin instant. Yeah. Pagkain, instant noodles, relationship, instant din. Mabilis Kaya, nauso na ngayon mansari. Months lang, instant din mawawala. Wala na. Meron pa ba nagse-celebrate ng mansari ngayon? Pa-comment nga dyan sa comment section kung meron pa si Lois nagpe-pray. Bro, wala na daw mansari ngayon. Weeksari na. Si Lois nagpe-pray, yung admin natin sa likod. Nagpe-pray yan na sana rin makapag-celebrate na rin siya ng mansari. Nice, Lois. Si Lord lang, Lloyd. Pagdasal mo lang. Kay Lord. Pagdasal mo lang. Ikaw, si Lois pala yung topic dito. Hindi wala e-commerce. Hindi e-commerce. Okay, so yun yung mga limitations na very minimal naman ang limitations ng e-commerce, no? So, hindi naman siya ganun ka-big deal for you not to try. Siguro isa lang din sa mga nakikita ko rin na bakit may mga taong hindi pa nag-try ng e-commerce is because of fear. Takot din, no? If ever, lalo na meron kasi ako, Chinese ako. Meron akong mga friends na in-approach ko sila. Tapos, parang sabi ko, why not try to partner with us, ipabenta natin yung mga products ninyo, lalo na yung mga automotive, yung mga kaibigan ko sa Banawe, ganyan, di ba? Mga yan, kotse, pyesa. Sabi nila, ang hirap kasi yan, mas gusto pa rin namin, ganito, ganyan. So may mga ganong notion na natatakot din sila kasi hindi nila alam kung bebenta ba, paano ba nagtatrabaho yung ganito. Pero again, if you will not try, you will not know. Yun yung isa sa mga kailangan nating i-grasp. We have to try it for us to know. Ganun din naman ang brick and mortar eh. Yeah. Diba? Hindi mo naman malalaman na bebenta ka kung hindi ka magtatayo ng pwesto. Actually, yun nga eh. Parang lang, kumbaga, parang trial and error lang. Diba? So, wala naman din masyadong mawawala. Ituloy ko pala isang disadvantage yun ngayon sa logistic partner. Kaya importante din na dapat kilala mo din or secured ka dun sa magiging logistic partner mo. Kasi, yun nga, nasabi ko kanina, pag-usapan namin ni Mike na siyempre si customer, kapag successfully purchase na yung item or nalagay na sa basket, online basket, nag-expect agad yan na makuha agad. Kadalasan may mga, kahit gaano kaganda yung product mo, yung interface ng website mo or platform mo, kung yung logistic, hindi naman sila on time to deliver, it also affects the branding of your business. Yeah. Kaya importante rin na dapat alamin mo yung logistic partner na talagang good performance sila, hindi sila delay. Kasi nakaka-apekto rin kasi siya ng performance mo dun sa e-commerce mo. Yeah. So you have to be involved, di ba? If meron ka mga logistic partners, kailangan
at least alam mo gaano katagal ang delivery time nila from the time na pinick up sa'yo yung item at i-deliver nila sa customer. Dapat alam mo yung mga ganyang information. Hindi ka pwedeng magbigay ng false marketing o false information, expectations sa yung mga customers na, ay, na-pick up na po, baka po mamaya o bukas nandyan na. Ang order pala, papuntang Mindanao. Kailangan talaga clarity. Importante talaga clarity, no? Oo, so dapat alam mo yan, di ba? Sabi nga, pagka ikaw business owner, dapat involved ka, alam mo kung ano talaga yung nangyayari sa negosyo. Totoo. So, yun yung mga kailangan nating alamin bilang business owner. Okay, so eto na. Magda-dive na tayo deeper, guys. So, medyo nakakatakot na to at wala na akong alam dito. So, kaya nandito si To para tulungan tayo. Okay. So, ito naman. Punta na tayo sa medyo one of the main parts. Okay. So, sabi nga natin, ang e-commerce ngayon, nagbo-boom. May mga components yan para mag-boom. Correct. Okay? And one of the components is branding. Pero alam mo ba to, ito nakakatawa, no? We did a survey and one of the things na laging nakakalimutan ng tao or ng mga online sellers is to do branding. Okay. Akala nila, hindi na kailangan yan, basta may store name lang ako. Okay na yun. Pero ano ba ang branding and ano ba ang importance nito para sa mga online sellers? Okay. So basically kasi yung branding, ito yung nagbibigay buhay sa product mo. It gives a uniqueness and distinction doon sa product mo. So it helps you stand out your magbibigay siya ng kumbaga na parang tawag nito, unique offering sa product mo para mas madali siya makita ng customers. So ganun siya. So like for example, parang sa i-relate lang natin sa normal na buhay. So like for example, ikaw kumbaga para sa yung product, ang product na para sa yung human. Okay. Magkakaroon lang tayo ng yung unique identifier kapag nilagyan mo ng kumbaga ng personality, ng uniqueness, ng definition, ng character yung sarili mo. Okay. So like para malaman ng tao na, okay, yan pala pagtayo pa lang yan si Mike yan. Pag-upo pa lang yan si Tok na yan. So ganun yung branding. Yun yung nabibigay niyang advantage or benefit sa isang product. Ang branding, saan ba siya pwede makita? Kunwari, sa akin, di ba? Na-example kasi natin siya sa human. Ngayon, paano naman kung ako ay nagbebenta online, saan ko pwede i-apply ang branding o saan ko siya makikita? Okay. So, kadalasan kasi ang branding, makikita mo pa yun sa product itself eh. So, pag nakita mo na talagang highly customized, yung packaging niya, yung logo niya, yon, that's number one. And pangalawa, yung pinakang brand voice niya. So, like for example, ito very important to. Kaya maganda na abangan niyo po yung mga susunod naming episode kasi tuturo po namin, i-walk through namin kayo ano na ba yung strategy on how to create this branding, no? Like for example, kung magbebenta ka ng sapatos, paano yung tono ng pananalita mo sa customer through your social media? Gusto mo ba yung medyo funny, friendly, or professional? Ganyan. Importante yan. So, ayun. And then also positioning. So, like for example, ang daming sapatos sa market. Pero paano ka mag-stand out doon? Number one thing is you have to position your sapatos among the market. Pwede mo sabihin, itong sapatos na to is durable to, kahit umulan umaraw, talagang ilalaban ito, parang yung pag-ibig mo sa kanya. Mga ganyan. Di ba? So, isulat nyo na yan. Baka pwedeng ilagay nyo sa description ninyo. Yes. So, yun yung mga, actually, marami pang mga kumbaga, strategies and approaches on how to build the branding for your product. No? But, usually, yun naman yung mga common na mga elements na dapat natin i-consider kapag kailangan natin i-pursue yung branding sa product na to. Again, it's so easy to start an e-commerce platform pero dapat wag yung lalaktawan ng branding. Okay? Kasi yun ang nagbibigay buhay at fullness sa produkto nyo. Yan. So, ito siguro para mas naiintindihan na natin kung bakit natin pinapa-edit yung mga pictures. Kasi as much as possible, we want you guys na i-own nyo yung store na sarili ninyong brand. Correct. Question to, is the store logo important? Yes. Gaano ka-important yung store logo? Kasi pwedeng magtatayo lang sarili kong online store, ang ilalagay ko lang na logo, M. Oo. Maganda kasi yun. Yung logo kasi, it builds authenticity of your
product, di ba? Kaya yun yung reason bakit yung ibang mga sikat na logo, like for example, si Adidas, si Nike, ang daming mga, tawag nito, mga copycat eh. Kasi establish na yung logo nila na talagang pag sinabi mo itong logo na to, talagang it speaks about quality. Mga ganyan. So, ganun din yun, na yung logo mo, it speaks for the values of your product. Ganun siya. Even hindi mo pa pinapresent yung product mo pero yung logo mo naka-appear na ganun at talagang nakaka-build na siya ng trust and loyalty for your customer. Yeah. Diba? Napansin ko lang, Toph, and sa mga nanonood, karamihan ng mga big brands, ang simple lang ng logo. Si Apple, Yes. mansanas na may kagat. Si Adidas, 3 ganun. Si Nike, 1 check. Pero, ano pa ba yung pwedeng more than the structure ng logo itself, mayroon pa bang deeper meaning or deeper understanding ang isang logo o yun na ba siya? Paano ba nila gagawin yung mga logo nila? Again, yung mga ganun, yung mga tipong yung brand values na tinatawag ng mga ganyan or yung persona ng brand, hindi siya by instant na ginagawa ng isang marketer para sa isang company. No? So it's actually a process. It's like a relationship. Like for example, sinasabi mo na, okay, kunyari yung brand mo, Mike. Si Mike, gusto mong iparamdam sa customer na, okay, ako si Mike na light, na friendly. Ako sa customer or as a stranger, hindi ko ma-appreciate yung sinasabi mo unless mag-journey tayo together. So, ganun din siya. So, kaya kinakailangan na meron kang marketing plan or roadmap para makagawa ka ng activities or campaign na mag-relate doon sa brand values mo na iko-connect mo sa logo. Ganda ng roadmap! Ganda ng roadmap. So, if you guys are watching and meron na kayong existing store and wala pa kayong logo o hindi nyo pa na-establish yung branding ninyo, isa sa mga naintindihan ko sa sinabi ni Toph is that para talagang ma-emulate yung logo, kailangan you journey together, meron kayong relationship. So parang lumalabas, yung customer service mo is a very big part of your branding. Ngayon, tatanungin mo sa akin, bro, paano naman siya ma-relate online kung may e-commerce ako? Ngayon, consistency is key. No, kailangan, like for example, saan ba nakikita usually yung product mo kapag pinapromote mo siya sa online? Di ba usually yung social media? Nako, lalo tayong Pinoy, ang laki ng time natin in-spend sa Facebook or even sa TikTok. Meron kaming data, 10 hours a day. 10 hours a day. 10 hours a day. More than pa 8 hours na nasa office ka, diba? You have to be present there. Dapat regularly. No? So, dapat meron kang posting schedule. Pinapakita mo yung kwento mo, pinapakita mo yung advantage mo, yung positioning ng brand mo. Ayun. So, always be present, no? Para lagi ka naalala ng customer mo. Maganda ba na kunwari, nagbebenta ako sa Shopee, meron akong branding. Kunwari, ang color branding ko sa Shopee is color pink. Pero sabi ko, gusto ko rin parang mag-market sa Facebook. Nagkataon, ang color branding ko dito, apple green. Okay ba yun? Or kailangan pareha silang pink, ganyan? Again, pwede siya kung meron kang kung it falls under the SKU. Pwede naman yun eh. So like for example, ito yung pinakang brand mo. Like for example, pink. Pero may mga product category ka. So, doon sa product category mo or SKU or stock keeping unit, pwedeng magkaroon ka ng limited edition. Like for example, okay, for the first 6 months, meron akong like for example, nagbibenta ako ng shoes. Meron akong shoes na light green ang color. After that, babalik na ulit kami sa regular color namin na pink. Ganun siya. So, yun pwede siya, yung mga color variety na ganyan, pwede siya sa mga product lines mo. Pero as much as possible, kapag naset mo na yung logo mo, yun na yun. As much as possible, huwag mo siyang babaguhin. Kasi mako-confuse din yung customer mo down the line kapag babago-bago ka ng logo. Okay. So, parang McDo, red and yellow. Diba Jollibee, red and yellow. Yes. Ano ba yun? Burger King, red and yellow. Lahat sila red and yellow. Okay. Ang dami nating natututunan. No? Ang dami na nating insights galing kay Toph regarding branding. More of that, sabi na rin ni Toph kanina, no? We will be conducting seminars, webinars, no? Sunod-sunod ito na webinars para sa inyo to teach you how to do branding. Kasi again, isa ito sa pinaka-importanting factor
para makilala ang store mo, ikaw mismo as a seller, and makapag-journey ka with your clients and customers. So ito ang magiging factor mo, malaking factor siya for retention Correct. ng iyong mga clients, customers, buyers. So, if interested kayo, guys, i-follow nyo na si Top, i-follow nyo kami sa mga announcements namin para updated kayo kung kailan natin gagawin itong mga series of webinars na to. Okay, Top, okay ka pa? Okay pa. Okay, moving forward tayo, no? Medyo papunta na tayo sa last topic natin. Ito naman, more on the digital marketing. Okay. So, dahil tayo ay nasa e-commerce, Top, gaano naman ka-importante sa atin ang digital marketing? Yun. So basically kasi, ano nga ba muna ang digital marketing? Yeah. So basically kasi, you use the internet to promote your brand. Yun lang yun. Oo, to promote. But then again, there are different agenda or objectives kasi. It's either you promote your brand because you want to drive traffic or just awareness. You want to get sales and you want to retain your customers or build loyalty. Oo, so ganun siya. So basically maximizing mo yung internet to promote your brands online. Ganun siya. Yeah. So based sa 12 years experience mo sa digital marketing, ano dito yung pinaka mahirap na step para sa mga bago pa lang na gagawa nito? Okay. Kadalasan, siguro, ibibase ko na lang sa mga usual concern ng client na nahawakan ko. Isa ko confused sila. Ano ba talaga yung objective? Kasi napakadali. Napakadali mag-set up na campaign, napakadali mag-promote, napakadali bumili ng ads online. Pero, back to basic, kadalasan doon tayo nahihirapan. Correct. Oo. So, dapat alam natin yung objective natin. Bakit nga ba ito yung digital marketing? Dahil ba gusto natin i-promote yung logo natin or yung brand natin? Or dahil ba gusto lang natin ipa-increase yung sale? Or meron na akong mga customer pero gusto ko lang mag-build ng relationship or loyalty sa kanila. Ano ba yung common na objective na kailangan natin i-meet? Kasi pag na-clarify niya natin yung objective natin, madali natin makaka-create ng strategies on how to achieve those objectives. Meron kasing Top, meron mga ganito minsan. Ang objective nila is to gain awareness. Okay. To give awareness. Ito yung product ko, ito yung service ko, pero nag-expect sila ng sales. Tama ba yun? Well, parang medyo parang hindi siya tuhog eh. Hindi tuhog. So, kailangan kasi para mas maging cost-effective and efficient yung ating campaign, dapat malinaw talaga. Kung alam mo talagang for awareness siya, dapat awareness lang yung goal. So, kung awareness lang yung campaign mo, you want to create more mag-reach sa potential customer. Wari, ang goal is 100,000 views. Audience or views. Views. Reach. So, yun. So, that's the goal. Yun yung ang titingnan mo kadalasan dyan, yung reach, di ba, or yung impression. And then yung revenue kasi on the next stage pa siya makukuha. Okay. So tayo, lalo na tayo sa online, kapag mayroon tayong awareness campaign, tapos lalagyan natin ng sales component, parang medyo confusing. So dapat yung ganon, yung kung gusto natin sales-driven or promo-driven, that's another set of campaign. Okay. So magkaiba pa pala yun. Magkaibang awareness and conversion na tinatawag. Okay. Pagdating sa digital marketing, meron bang stages yan? Or pwedeng unahin ko na yung sales? Or kailangan mag-awareness ba talaga muna ako? Okay. Or engagement muna ako? Yung mga ganyan kasi na consultation, ang kadalasan tinatanong ako kay clients, nasaan ba siya ngayon sa market? For example, bago ako. Ayan, kung bago ka. Bago akong set up ng online store, nag-subscribe ako kay Dropify. Yeah. Okay? Tapos gusto kong ipakilala sa hello madlang people, mabuhay yung store ko. Ano yung dapat kong gawin? Dapat ba awareness muna ako? Yes, actually kung bago ka sa online, of course you have to build reputation din. 'Di ba? Sa iyong potential market. Parang normal na buhay lang. Kung stranger ka, bago kang papasok sa isang building, kailangan mo muna mag-build ng rapport. Kailangan mo muna mag-build ng, kumbaga, ng familiarity kung sino ka ba. No, so with that, kailangan mo muna, awareness ka muna. So paglala mo muna kung sino ka, anong value ng brand mo, magkano ka ba, saan ka ba na-avail, yung mga ganon. Anong function ng products mo and services mo, yung mga ganon. So building familiarity, introducing the value of your brands ating potential market. And after that, kapag
we have enough followers or familiar customers na, that's the time na medyo unti-unti tayo level up into conversion campaign. Dito na tayo gagawin ng mga promos natin and other sales-driven mga campaigns para doon pumasok na talaga yung revenue natin online. So, meron ba tong curious lang ako, no? Dito kung bago ko, gusto nakaka-set up lang ng store ko, sabi natin, kailangan natin ng awareness muna. How would we know if it's time for us to move to the next stage, which is a sales campaign, or meron bang triggered number of days na, naka 7 days na ako nag-awareness, ganito yung na-reach ko, pwede na ako pumunta sa next phase. Again, hindi kasi siya one size fits all eh. Again, it depends pa rin sa nature din ng product mo and sa niche market mo nga kung gaano ba yan sila kabilis mag-respond doon sa binibenta mo online. So, ang number one, ang pinakang importanteng dapat mong gawin dyan is dapat na A/B testing ka. Lalo na kung bago pa sa market, explore mo muna. Like for example, okay, sige, tatas ko yung market, mag-set ako ng campaign, gagawa ko ng awareness campaign, titingnan ko sa 10,000 na audience na reach ko, ilan doon yung mag-convert into sales or inquiry. Ganyan. So, from there, magkakaroon ka ng sarili mong data na, okay, kada 5,000 pala na audience na na-reach ko, may isa doon na nag-avail ng products ko. So, like for example, if I want to have two purchase customers, dapat umabot ako ng 10,000 pataas. Ganun siya. Okay. So, siya, it's really like exploring talaga about the data. Kung sa digital marketing, hindi na siya basta beautiful campaign at ads, no? It's all about numbers din. Aaralin mo yung numbers din talaga dun sa back-end mo. Okay, speaking of numbers, how important is data pagdating sa decision-making na gagawin mo? Naku, napaka-importante niyan. Lalo na, naalala ko sa corporate. Diyan kaming kadalasan nag-bargain with finance. Siyempre, pag pinakita mo ng data, finance talaga. Oo, siyempre, bibigyan ka ng pera niyan. Dahil pakita mo ng analytics na, okay, itong pera mo na yung pera bibigay mo, let's say, 10,000 kasi itong kapalit niya na benta, mga ganyan. So, siya, kumbaga, mas madali mong, yung data kasi, mas madali mo kasi mag-justify. Like, for example, if you're working with different departments or ikaw mismo sa sarili mo, para alam mo na ma-budget mo yung pera mo, madaling ma-justify kung kailangan mo pang magdagdag or nalulost ka na. So, with data analytics, it gives you like a guidance then on how to push or on how to create a campaign for your brand then. Okay. Ito, next question. Would you recommend newbies like me, for example, bago pa lang ako, nag-set up na ako ng store, would you recommend me spending on ads or wag muna? Saan ako dapat magsimula? Okay, kung bago, of course, there's no harm naman na mag-ads ka agad. Mas maganda, syempre, kung mag-ads ka, no? But then again, paano nga kung bago lang ako at wala naman ako pang budget for that, pwede naman kasing mag-organic approach ka muna, no? So, dito yung mga ginagamit mo yung network mo, inner circle, pa-share naman, pa-promote naman sa mga friends mo, classmates, and office mates, and etc. No? Para ma-promote yung iyong product. So, yun muna. Organic marketing ang kailangan nating gawin. Okay, sige. Pwede ba tayong magtingin lang, Ma'am Lois, kung meron tayong mga question dyan? Okay, sige. Ayun na yung good afternoon. Ano sabi dito ni Liz Agustin? Good afternoon. Naka-register din po ako tonight. Okay, see you mamaya, Liz. Si Jerdy Beltran, salamat sa expert guest speaker. Hello, Sir Jerdy. Ayan, so siya yung pinuntahan natin sa Cebu. Si Sir Jerdy. Nice. Jerdy, punta ako sa Cebu. Sana magkita tayo. Ayan. Si Jason, hello po. Hi, Steph. Hi, Joy. True. Fear of failure also, sir. Ayan, kaya natatakot sila mag-transition. Si Ma'am Julieta, hello, Tropifam. Hello, ma'am. Okay. So, I think medyo na-cover na natin yung mga kailangan natin. Medyo lumalalim na yung mga pinag-uusapan natin. Parang mastermind na lumalabas to, no? So, hindi to dapat dito lumalabas. Dapat doon pa yan sa mga, succeeding episodes pa, no? Hindi dito. Pero, I guess, it's very, it's very good also na na-cover na natin yan and na-touch na natin yan. At least, you will have an idea kung ano yung mga pwede pa natin pag-usapan talk sa mga susunod nating webinars for them. So, next question.
Pagdating sa digital marketing, lalo na sa tawag nito, search engine optimization. Ano ba ang ibig sabihin niyan and how important is SEO? Kasi parang lagi ko nakikita yan sa digital marketing eh. Ano ba yung importante ba talaga siya? Or pwede naman ako mag-random, chat GPT? Yeah. So basically kasi yung SEO kasi, ginagamit mo tong strategy na to level up yung rank mo. Yung keyword na associated doon sa business mo or doon sa brand mo online, no? So, yun nga, ang SEO, it's really great. Like for example, kung may extra budget ka to boost yung brand mo or gusto mo mas madali siya makita online. Like for example, pag sinearch ko good shoes or durable shoes, lalabas agad yung shoes na binibenta ko. Pwede siya. Oo. So, again, in-encourage ko na kapag nag-SEO ka, maganda muna, umpisa mo muna sa sarili mong platform. Like for example, kung may website ka, ayusin mo yung mga supports mo doon na para pag ginugol siya, mag-up din yung mga articles mo and yung content din ng website mo para nagbibigay additional information din siya doon sa mga potential customers mo. Yeah, when we say website, no, it can also be applicable to your selling platforms. Sa Facebook page mo, sa Instagram, sa TikTok, Lazada, or Shopee, or Shopify, or WooCommerce. Yan yung mga website talaga. So, dapat search engine optimized yung... Correct. May mga keywords, tama mo. Kaya maganda, you really have to work with your content team or yung tinatawag na, tawag nito, yung mga writers na pwede mong i-hire or pwede mong ma-collaborate to think of a strategic words na pwede mong magamit para mas madaling, alam mo yun, mag-rank up yung mga words associated for your brand. Paano kung wala kang marketing or team to do it for you? Okay. Well, dito. Di ba? Please do contact Toff Castillo para matulungan kayo sa inyong pag-optimize ng inyong mga stores, ng mga titles ninyo, ganyan. So, pwede niya kayong matulungan. Yes. Okay, last question na to. Naku, bilis ng oras natin. So, mga gusto pang mag-throw na questions, please feel lang po to comment. O kung meron kayong questions, ilagay nyo lang dyan sa chat box natin. Sagutin natin yan. If you have any questions about branding, and digital marketing, and dropshipping, e-commerce in general, ilagay nyo na lang din dyan. Okay? So, papunta na tayo sa last question natin. Pag natapos na yung last question at hindi kayo nakapagtanong, paano na? Di ba? Paano na? Yung next question nyo may bayad na. May bayad na. Oo, libre po ito. Dahil naka-live stream tayo. Sige, magtanong na kayo if meron kayong question. Okay, last question natin. Actually, hindi siya question, no? Toff, can you share some tips on how to build a sustainable online store through digital marketing? Siguro general lang, no? Huwag naman masyadong giveaway. Siguro na lang, basic lang na dapat consumer-centric ka. Kailangan yung effort mo, yung puso mo talaga as you build your brand, talagang focus siya sa niche market mo, sa target market mo. No? Kasi pag naramdaman naman ng target market mo na may puso ka, na may puso ka sa kanila, ano yan matik yan. Pusa sila lalapit sa'yo. Talaga aabangan nila yung mga items mo. Then pangalawa, lalo na kasi na especially we are actually engaging online, there's no physical interaction, napakalaking bagay yung transparency. No, na talagang you have your words na pag sinabi ko sa platform ko na ito yung product ko, ganito siya katibay, ganito po yung SLA o yung service delivery ng item ko, dapat I really have to own it. Maging totoo tayo sinasabi natin sa customers natin. Kasi kapag ang customers natin, na-convert natin into loyal customers, sila na rin kasi yung ating marketer. Yeah. You don't need to market yourself kasi sila mismo. At the word of mouth, no? Very powerful yan. Kaya napakapro natin na alagaan natin yung customers natin. Yeah, so even dito sa Dropify, no, one of the things na ginagawa natin dyan is really listen to our subscribers naman. So, though hindi naman lahat pwede nating pagbigyan, pero one of the things na talagang we are open to is to really listen to your suggestions, ganyan. So, tama din yung sinabi ni Toff na kailangan talaga customer-centric ang ating approach pagdating sa mga businesses na ginagawa natin. Kasi sila naman talaga nagbibigay ng income sa atin eh.
Diba? Without our customers, paano tayo tatagal? Right. Paano magiging sustainable ang ating businesses? So we have to really listen to them, take into consideration everything na sasabihin nila. And tingnan natin, i-filter natin. Ano ba yung pwede natin gawin ngayon and ano yung in the future siguro pwede nating idagdag. Correct. Kasi nga, di ba, tama, pwede rin nga tayo makakuha ng, kumbaga, room for improvement, yung mga healthy feedback naman na galing sa kanila. They can also contribute din o magbigay din sa atin ng idea sa atin on how to parang further innovate pa yung mga products natin moving forward. Okay. So, napakaganda ng discussion natin this afternoon. Tof, meron ka pa bang gustong i-share sa kanila bago tayo mag-closing remarks? Again, it's a good opportunity po talaga. Maraming salamat, Dropify, sa inyong sa pag-welcome sa akin dito sa napakaganda yung studio, no? Sana hindi ito yung huling collaboration natin together. And also for our subscribers, we invite you po to attend our upcoming episodes that will tackle about branding and digital marketing. So nandito po ako, pati po si Mike, natutulong sa inyo on how to optimize yung inyong online store po as you partner with Dropify. Yeah. And then also, if you have like personal concern, questions about digital marketing or branding, feel free lang po to chat me po. Admin Facebook, just type Tof Castillo or sa IG po, at Tof Castle. So, yun lang po. Maraming salamat po. Ayan, so sasabihin ko pa lang, promote mo na yung ano. Ayun, pinromote na niya. So, ang kanyang Instagram at Tof Castillo, at Tof Castle. Yeah. Tapos, ang Viber or Facebook, Tof Castillo. Yeah. Ayan. So, hanapin niyo lang po siya. Alam ko madami sa inyo mag-PPM and hopefully masagot kayo lahat isa-isa dahil alam ko this person is also busy. No? So, again, invite namin kayo. September, ano yun, Lois? Yung first natin. September 28? September 28 ba yun? Oo. Hindi, yung ano, webinar. 28, no? September 28 ang ating magiging first episode. Actually, hindi pa niya alam. Ngayon lang niya nalaman. Live pa nila. Oo. September 28 ang ating magiging first webinar. We'll make time. Yeah. So, we will send the registration link. Magkakaroon na tayo ng registration link for you guys to register to that webinar. And alam natin na marami tayong matututunan dyan. So, if you have any questions, you can message Tof. You can message also me or Dropify sa aming Facebook page, YouTube channel, Instagram, TikTok. Gusto nyo kami makitang sumayaw, nasa TikTok lang kami. If you want to visit our warehouse, we will be conducting face-to-face seminars dito sa office namin and also sa warehouse din namin. Parang September 9 and September something 23 ang ating warehouse seminar. So, I hope that we'll get to see you there and thank you. Tof, maraming salamat. Thank you. Thank you sa mga nanood and hopefully makita namin ulit kayo sa susunod naming live stream and webinars. Thank you, Dropifam. See you on our next one. Bye-bye. Bye.